Magandang hapon, kabayan. Ako po si Farmer Lodi. Ngayong araw is July 26, Sunday. So, kahit Sunday, nandito pa rin tayo sa farm at busy pa rin tayo. Meron pa rin tayo mga ginagawa dito. So, dahil napakalaki pa ng kailangan gagawin dito, ah, magtanim tayo ng saging. Yung nakikita nyo sa likuran, yun yung saba na saging. Yan ay panahon pa ng lulo ko. So, napakatagal na nitong puno ng saging na to. Hindi lang siya, hindi pa rin nawawala. So, dati marami itong saging dito na tanim. Napabayaan lang at kinakain ng baka. So, hindi siya napabayaan, kinakain ng baka at hindi na siya inaalagaan dahil nga doon sa sakit na pumasok yung bugtok. Yung tawagin sa amin bugtok, yung nangingitim yung laman. So na-discourage kami na mag ano ng saging dahil puro palaging bugtok yung mga saging. So hindi na kami nagtatanim ulit nung mga sucker kasi walang napakinabangan. So yun, nandun yung mga baka namin ngayon. At yun, at saka nandun yung isa. So, sila yung mga kumakain nito. So, nauubos. So, plano natin ngayon is ibabalik natin, paramihin natin tong variety na to dahil napakatagal na nitong variety na to. So, sa panahon pa ng lulo ko na to, naalala ko to itong puno na to. Ito yung napakalaki ng buwig, ng bunga na to. Dito kami dati naglulukad nung aming mga niyog. Itong area na to, dito ko naalala ko talaga to yung area na to dito dati kami maliliit pa. So napakatagal na nito. So bala kong paramihin to at ibalik. Plano natin maka 1,000 puno para magsilbing pakain natin sa ating mga alagang baboy. Meron tayong sinimulang 3 pirasong baboy na commercial breed. Subukan natin pakainin ng mga naturally lang, yung mga pakain na hindi tayo bibili ng feeds. So yung mga palibot lang dito sa farm, bibili yun yung puno nung saba, gagawin nating ikakat natin yan, itcha-chop, tapos lagyan ng darak, yung tawagin sa amin darak, yung tahop. So naalala ko nung kami maliliit pa, yun yung ginagamit namin, pinapakain dun sa mga alagang baboy namin. So, yun, target natin maka 1,000. Paramihin natin tong variety na to at ibalik natin yung saging dito na production. So, malawak-lawak yung mapagtamnan. Ibabalik natin yung saba dito at i-update ko kayo kung ano yung magiging result ng ating project dito sa farm. So, yan po yan kabayan. Hanggang sa muli, ako po si Farmer Lodi. Pwede kayong mag-subscribe sa akin channel, Bukumuko TV, Facebook, Bukumuko TV. At like nyo rin at pwede rin kayong mag-comment doon sa aming channel. Okay kabayan, maraming salamat. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will glow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Possible. And we'll dream impossible.
will chase, I will reach, I will fly until I'm breaking, until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing, I know I'm changing it into something big, better than before. And if it takes 1,000 lives, then it's worth fighting for. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will glow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. So yan ang ating tinanim. So meron siyang dalawang saha na kuha natin dito sa isang puno. Kailangan lang siyang tatlo lang sa isang ano niya, sa isang puno. Meron lang siyang dalawang suckers kung tawagin, yung dalawang anak, para maganda yung magiging tubo niya. At yung dalawa ay nilipat natin dito. So ang ating sukat lang na ginawa is 5 by 5. So 5 feet by 5 feet. So yan yung sukat nung nilagay natin. So paparamihin pa natin to. At mag-a-update tayo after 6 months or 1 year. Papakita natin kung ano yung magiging resulta nung paggawa natin ng pag-transfer natin ng sucker. So paramihin natin, target tayo na maka 1,000 puno tayo para ipakain natin sa alaga nating baboy tsaka manok. Subukan natin papakain yung trunk niya. Kung naalala ko nung dating panahon, ang pinapakain dun sa mga alagang baboy namin is yung darak at saka hinahaluan ng puno ng saging. Yun yung dating nakasanayan, no? Yun dati nakasanayan ng mga tao dati, yung hindi pa uso yung feeds. Oo. So yun yung nagiging pakain ng baboy. So ngayon napapansin nyo na bakit hindi tayo naglalagay nung commercial fertilizer, no? Yung abono. So mas mabuting pinapractice namin yung organic, yung naturally grown. Hindi kami naglalagay ng mga artificial fertilizer, no, yung commercial. So inahayaan lang natin. Hindi ako naglalagay kasi unang-una yung lupa dito, alam ko fertile yung lupa namin at talagang maganda yung tubo naman ng saging nung dati pang panahon. So may mga nabubulok lang na mga damo, so yun ay nagsilbing kanyang natural and organic na pataba, ano, yung katagalan ng panahon na hindi siya nataniman, marami siyang mga nabubulok na mga halaman, mga damo. So sa tingin ko yun ay kanyang magsilbing natural na abono. So mapapansin natin ito pagkadaan ng mga 6 na buwan, makikita natin kung ano ang nagiging tubo nito. So target natin maka 1,000 nito. So matagal-tagal pa na panahon para yun ay papakain natin sa ating mga alagang baboy. So meron na tayong pinaghandaang 3 na inahin na yun ang gagawin nating pakain, yung puno, yung trunk nung tong saba na saging. So update ko kayo mga kabayan kung ano yung magiging mangyayari ng project na to at ano yung magiging kahinatnan, ano, yung resulta nung itong planong natural na way of farming, natural way of farming. So stay lang kayo kabayan at subscribe nyo lang ang aking channel, Bukumuku TV, Facebook at saka YouTube channel. So meron tayong Bukumuku TV na i-like nyo, subscribe at pwede rin kayo mag-comment dun sa aking YouTube channel. So mga kabayan, hanggang sa muli, Farmer Lodi po.
ng King David Integrated Farm. Maraming salamat.